Mga kaslam, paano kung sasabihin ko sa inyo na posibleng harapin ng Gilas Pilipinas ang Australia at New Zealand nang walang kanilang pinakaimportanting big man? Oo, si Kai Sotto. Habang papalapit na ang pinaka mabibigat na laban, isang tanong ang bumabalot sa national team. Handa na ba ang Gilas kahit hindi kumpleto? At kung wala si Kai, sino ang magsisimula sa gitna? Sa mga lumalabas na balita, posibleng hindi agad makasama si Kai Sotto sa 10-day training camp. At hindi ito simpleng absence sa practice. Sa international basketball, lalo na laban sa Australia at New Zealand, chemistry at timing ang puhunan. Kung hindi makakasabay si Kai, mahihirapan siya sa pick and roll timing. Posibleng mabagal ang defensive rotations at pwedeng limitado ang minuto o hindi pa siya ipalaro. Dahil sa ganitong level, hindi sapat ang talent lang. Kailangan sabay ang galaw sa sistema. Para sa iba, 10 days lang yan. Pero sa FIBA level, napakalaki niyan. Dito binuo ni Coach Stemcon ang sistema. Dito inassign ang rules at dito malalaman kung sino ang kayang sumabay sa physicality. Hindi ito parang local league na pwedeng habulin ng individual skill. Australia at New Zealand ay sistematikong halimaw. Kapag hindi handa, biglang isang unit kakainin kanila. Kung available si Kai, siya pa rin ang sentro, rim protection, size at IQ. Sa power forward ng QNB, tahimik pero epektibo sa FIBA style. Sa wing, Justin Brownlee, puso at close ng team. Shooting guard, Kevin Kiambao, may size at shooting. At sa point guard, Dwight Ramos, kontrolado ang tempo laban sa malalakas na kalaban. Pero kung tuluyan wala si Kai, bibilis ang Gilas. Pero lalaki ang problema sa loob. Mas lalaki ang responsibilidad sa rebounding at mawawala ang natural rim protector. Hindi lang ito ang usapin ng pangalan. Usapin ito ng identity ng kupunan. Kaya ikaw, kaya ba ng Gilas kahit wala si Kai Sotto? Oo. Kailan talaga siya para makipagsabayan sa Australia at New Zealand? O wag namang kalimutan, comment mo ang starting 5 mo at mag-subscribe para sa mas malalim na Gilas breakdowns dito sa channel na ito. Basketball lang pero pusong Pilipino. Magandang araw mga kaslam.